Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po, mag-a-analyze tayo ng isa sa mga game ko mula sa Professional Chess Association of the Philippines or yung tinatawag pong PCAP. So ngayon nasa playoffs na tayo. So actually para po itong NBA, merong mga elimination rounds tapos merong playoffs, no? So may regular season pala, tas ngayon playoffs na. Ayan, so tapos magkakaroon ng knockout tournament and of course sino yung umubo sa lahat, siya po yung magcha-champion. So ito po yung quarterfinals ng playoffs at ang kalaban po namin dito ay yung team Quezon City. Siyempre kami po ni IM Pau, Team Manila. So mag-analyze tayo ng isa sa mga best games ko and then titingnan po natin kung ano ang naging results. Ayan, so punta tayo sa ating game. Ako po dito yung black and ang kalaban ko po dito yung white ay si Francis Talabok and of Team Quezon City. Ayan, so ito nag-start with D4, Knight F6, Bishop G5, ito po yung Trompovsky opening. So Knight E4, atake yung Bishop, and then pag-atras with Bishop F4, dito nag-Knight C6 ako. Isang interesting idea po yan. So ito kasing Knight C6 na yan, naalala ko ito way back siguro mga 3 or 4 years ago, ginamit po ito ni IM Pao versus Super Grandmaster Arjun Erigaisi. And talagang marami pong mga kaguluhan na pwedeng mangyari kasi very interesting, no? Pagka halimbawa, isang idea lang, pagka pinush ito at pinaalis po itong knight, no, para sa unang tingin kailangan pong umatras pero ka-counter attack yan with e5. Sasabay sa atake ng bishop, pag kinapture mo yung knight, kakapturein yung bishop. Actually, kita nyo sa ating engine evaluation, lumalamang pa yung itim, no? And kapag umatras naman, pwedeng mag knight e7. Actually, sabi po ng Stockfish, bishop c5 pala ang tira, oh. Threatening checkmate. So ito po talagang linyang ito, magulo at very complex. Gusto ko kasi medyo atakihan ang mangyayari. So dito nag F3 siya, pinaatras yung knight natin. So atras muna, knight D6. And then pagka E4, ito po yung interesting idea, no? Sa unang tingin, medyo naiipit na yung mga knights, pero pwede kasing mag F5. So yung F5 po na yan, under attack, itong pawn sa E4. And pagka atras, no? Pag umatras ganyan, knight F7, ang ganda po nung taguan nung knight sa F7 and hindi siya pwede mag D5 kasi bitin yung E5 pawn. So ayan. So ang ganda nung parang geometry nung posisyon, no? And kung titingnan natin yung engine evaluation, maliit lang naman yung lamang, slight advantage. So bishop C4, E6, and dito nag bishop E3, blunder na pala itong bishop E3. Grabe pala yung Stockfish, no? Pwede na palang kainin ito. So yan po, pag kinain yan, pag kumapture back siya, queen h4, merong fork. Hindi ko yan nakita. So, very interesting kasi yung opening, medyo kakaiba, no? Yung formation. Lamang na pala sana tayo kasi hindi ko po nakita. Pero ang ginawa ko is d5. Lumaban sa center. And then, pagka-capture niya, capture, meron tayong bishop nakatutok sa h2. Ayan. So, dito, ang ginawa niya is knight e2. Queen h4 check, bishop f2, and queen h6. So actually ito po, very interesting idea. Ang sabi ng Stockfish dito daw dapat para under attack yung g2 pawn. Pero itong idea natin dito, bakit nandito ang queen? Kasi meron tayong control sa c1 para hindi siya makapag queenside castling and may control tayo sa h2, no? Hindi siya makapag kingside castling kasi checkmate. Ayan. So yan po yung dalawang idea nitong queen h6. Stuck yung king sa gitna. So nag-bishop b5, pin yung knight, bishop d7, knight bc3, castling queenside, a3, king b8. So sinafety ko muna yung king, ginilid ko muna. Queen d3,
And then ito po, nag-E5 tayo. So actually, itong E5, alam ko medyo hindi yan yung best move. No? Kasi ang best move po dito, Rook H E8, pwedeng mag-develop lang muna. Pero gusto ko mag E5 na kasi nakikita ko meron tayong pawn sacrifice na very interesting po ang kakalabasan na posisyon. No? So syempre, pag kumapture siya, kakapturein natin, active yung knight. So hindi po yan kakapture. Ang gagawin niya talaga is D5 and then knight D4. Ayan ang pawn sacrifice natin. Medyo bluffing, binigyan ng question mark ng ating stockfish. Pero very interesting kasi ang idea niyan. Pinakain natin yung pawn, no? Capture. Kinapture niya yung pawn. So, ang ending natin no, one pawn down. Pero ayun na nga, hindi makapag-castling yung king sa queen side. Hindi makapag-castling sa king side. So, ang ending, yung king niya stuck sa gitna. And since nag-pawn sacrifice tayo, meron tayong open file para atakihin yung king. So, of course, take note lang, meron din siyang threat, no? Queen A7 checkmate. So, nag-B6 muna tayo. Kunat muna. King F1. Ayan, gumilid na lang kasi stuck na sa gitna yung king. Rook E8, syempre. Control the open file. Rook D1. Rook E7. And then, pagka Queen A4, gusto niyang gumawa ng counterplay. Ayan, so mamatihin tayo sa A7. So, A5 muna. And then, B4. So, take note po, pag kinain natin ito, meron kasing A takes B4, tapos Rook A1, mate sa A8. So, kailangan medyo maingat. Hindi natin pwedeng capturein yan. So, nag-Queen F6 lang para atake sa knight. And then, dito nag-Knight B5. And ito ang interesting move. Queen E5. Ayan. Ang threat po niyan is Queen E2 check. And actually ito, marami na po itong mga sneaky na threat na pwede siyang matrap eh. Halimbawa mag-Rook E1 siya, matchas ka agad. Ayan po ang isang threat niyan. So matchas ang king. Kapag in-stop niya yung Queen E2 threat natin with Rook E1. No, ang pangontra daw dito, sabi ng stockfish, Knight D4. Ayan. So wala tayong threat dito, wala tayong mga checkmate threat kasi kulang, no? Pagka nag Knight D4, in trouble tayo. Kasi yan po, hindi ko talaga nakita yung Knight D4 with the idea of fork. So siguro mapoforce tayo mag Knight D8 para walang fork, kaso ito naman mabibitin. So capture, Queen D5, although of course, medyo lamang siya, sabi ng stockfish, pero magulo pa po yan, lalo na kung blitz ang labanan. Kita nyo naman ang oras niya, 12 seconds remaining, ako 37 seconds pa. Ayan. So ang ginawa niya dito, para maiwasan yung threat, nag-G3 siya. Ayan. So nakita ko na po ito, parang nakikita ko, inaabangan ko yung king niya, pwedeng umiska po papuntang H3, King G2, King H3. Kaya ginawa ko is Knight G5, and dito na po yung fatal blunder niya, nag-Rook D3. And ito po, napunta tayo sa checkmate in 5 moves. So actually ito po, pwede nyo i-pause yung video kung gusto nyo pong hanapin yung good move na binatawan natin dito. Brilliancy actually. Kung gusto nyo po hanapin yung brilliancy, pause po natin ang ating video. So ang brilliancy dito, ayan, is Queen E1 check. Brilliant. Binigyan ng dalawang exclamation point ng chess.com. Pagka kumapture, kakapturein, and then since kontrolado natin yung escape square na H3, matchas po sa Rook E2. Ayan. Kaya ang ginawa niya is King G2, kaso ganun din. Ayan naman another brilliancy, Queen takes F2, and dito po na down clock na yung kalaban natin. Of course, pag kumapture, merong check, and ganun din po ang ending. So, sa matchas pa rin
ang baksak. So ayan po ang quarterfinals match, no? So parang conference quarterfinals ito eh. Kung sa NBA na meron kasing East and West, dito po sa pickup merong North and South. So ito ang quarterfinals ng North, and sa semifinals po ang kalaban namin ay Team Pasig. And actually sa four seasons, 4 years ng pickup, hindi pa po kami nakakalusot sa Pasig eh. Parang napapansin ko, lagi kaming talo ni IM Pao dito sa Pasig. Ano po, so hopefully makabawi kami. So ipapakita ko po pala yung naging final score: Manila Load Mana Knights versus Quezon City Simbas Tribe. So mga Leon pala ito, no? So 15-6 nung first set, 16-5 nung second set. So 2-0 po ang nangyari. So abangan nyo po yung game namin against sa Pasig City team. Hopefully mabawi po namin, mapanalo namin. And abangan nyo po yan sa aming next videos. So kung na-enjoy nyo po itong video na ito, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video.